Dahil nga millennials ang sinasabing target market ng mga food park, 3 kabataan na may kanya-kanyang personalidad ang aming inimbitahan para maki-food park hopping. Una, ang 21 anyos na half-Irish at half-Pinoy na si Matthew Chapman. Kasalukuyan siyang naninirahan sa tinaguriang culinary capital of the Philippines, ang probinsya ng Pampanga. Kaya ang panlasa raw niya, dekalidad. Hi, I'm Matthew Chapman. I'm half Irish and half Pinoy. Challenge my taste buds, please. Inimbitahan din namin ng 19 anyos na college student na si Mark na aminadong laman daw ng iba't ibang mga food park sa Kamaynilaan. Hi, I'm Mark Villanueva from Caloocan. Basta masarap, di pumapali ang taga Caloocan. At ang huli, Australian pero Pinoy daw by heart. Ang 2016 You're My Foreignoy Visayas winner ng Itbulaga na si Aaron De Tomaso. Hi there, I'm Aaron De Tomaso. I'm Australian and I'm after food with a twist. I wonder, ano nga kaya mga pagkain ang papatok sa panlasa ng ating mga millennial? Una nilang sinadya ang kabubukas pa lang na food park na ito sa Cubao. Ang Lovecraft Food Park na simple lang din naman puntahan. Sumakay lang ng jeep na biyaheng Quiapo at bumaba sa nag-iisang bus station na madadaanan sa Maligaya Street. Ang bus station na ito, katabing-katabi lang ng Lovecraft Food Park. Pagpasok pa lang, bumungad na agad ang maganda at sosyal nitong interior. Maski nga ang mga upuan dito, talaga naman daw ginastusan. I really wanted to have a food park na medyo cozy in place, sosyal yung dating with the interiors and yung mga drop lights niya kakaiba. But at the same time, gusto ko mabigay yung affordability para sa consumers namin, customers. We're not actually competing with other stalls na serve na alcohol. We wanted every family to be here. At para mas lalong may class daw ang peg ng Lovecraft Food Park, ang mga pagkain dito may presentasyon. Kaya sa hitsura pa lang, matatakam ka na. Pero alam niyo ba mga ka-wonder na hindi lang mismo mga pagkain ang winner dito sa Lovecraft Food Park? Dahil maging ang may-ari ng food stall na ito, literal na award-winning. Ang burap o burrito masarap, pagmamayari pala ng dabarkads nating si Paulo Ballesteros. Nakamakailan lang kinilala bilang Best Actor sa Tokyo Film Fest sa Japan, maging sa nakaraang Metro Manila Film Festival, para sa kanyang mahusay na pagganap sa pelikulang Die Beautiful. Mga ka-wonder, welcome sa aking first food stall dito sa Lovecraft. Tikman nyo ang burritong masarap. Inisip namin yung mabibili ng mga Pinoy, ganyan, yung maraming makakabili. Tapos yung pagkain na pwede lang kainin na yung nandun na lahat. Kasi burrito, di ba, may kanin na. Tapos parang, kumbaga, may ulam na rin doon. Ito ang tip namin sa inyo mga ka-wonder. Alam niyo ba na may mga pagkakataong si Paulo mismo ang tumatao sa kanyang food stall? Kaya swerte ang ating mga millennial. Ito na ang aming burrito masarap. Wow, see? Yan ang inasal. Yung ganisang Kabanatuan, garlic yan. This is regular nachos ba? No, this is Hechos Nachos. Hechos Nachos. Nagutom ako. Saan ba yung akin? Nakiupo. Nakika. Ano, kumusta naman? Masarap ba? Masarap talaga. Maburap ba? Maburap. Maburap. Burrito masarap. Same It's a combination of Mexican and Filipino. Okay. Pero teka, ang nabitin pa sina Mark, Matthew at Aaron na. Kaya naman, nagkanya-kanya pa sila ng ikot sa Lovecraft Food Park. Ang half-Irish, half-Pinoy na si Matthew, flavored bite-sized fried chicken ang nilantakan. I think the chicken is really nice. I love the taste of it. It's really flavorful and I highly recommend this, especially to those who have limited budget. Ang pumatok naman sa panlasa ng college student na si Mark, flavored chicken wings. Masarap yung taste, manamis-namis, tapos medyo mang konti. Tapos basta malinam na pag kinain. Habang ang Australia naman na si Aaron, abat Japanese burrito naman ang pinusuan.
The Japanese burritos at Inari ng Lovecraft, they have a very unique combination of flavors. So I think this kochi one that I'm having, it has a combination of pork, cabbage, grounded hash, and if you're looking for something different, different fusion of flavors, I'd really recommend it. And if you're looking to be full as well, it's quite heavy because it has a lot of fillings. Pero hindi pa man natutunawan ang tatlo. Lipat naman sila sa isa pang food park dito rin sa Quezon City. Ang The Food Hive sa kahabaan ng Visayas Avenue. Para marating ito, sumakay lang ng jeep sa Quezon City Hall na biyaheng Tandansora. Ang daan nito mismong sa Visayas Avenue. Ang bentahe raw ng food park na ito na pagmamay-ari ng negosyanteng si Red. Ang mga food stall daw dito, pagmamay-ari ng mga kilalang chef sa bansa. I believe we are the first food park who gathered some of our famous and the best chefs we have in the country. Hello mga ka-wonder! Tikman niyo ang aming pobo or potato bomb mula dito sa Food Hive, Visayas Ave. Si Chef Rosebud Benitez na dati nagkaroon pa ng sariling cooking show, ito na ang pinagkakaabalahan. Ang kanyang sariling food stall na ang specialty, potato bomb na perfect daw pagsaluhan ng magkakaibigan. Hi! Here's your order. We have here our pobo. Okay, this is the pobe. It has an additional bacon and egg. Ayan. So I just gave you the basic and then you have the addition. So go ahead and enjoy. Wow, smells good. Is that ground beef? Yeah, that's ground beef. Great. What do you think, Mark? Masarap ba? Sarap. So good he can't talk. He's speechless. Nakalimutan mo na yata yung pangalan mo. Pagtikim mo. At kung maghanap naman ng dessert, sagot na raw yan ni Chef Wado Siman. Mga ka-wonder, let's be cool sa Cool Ones dito sa Food Hive. Alright. So we'll be serving Our liquid nitrogen ice cream. So if you're familiar with the street food, we call it ice scramble. The concept of our store, basically, that's why we call it Cool Ones. We wanted to put all the Filipino flavors into ice cream. Okay, so this is our last dessert for tonight. We call it the Cuatro Cantos. So it's a mixture of gin, and then mix it with the powdered pomelo drink. So we did an ice cream version of it. Cheers, guys. Cheers! Pero teka, tila wala yatang kapusugan sina Matthew, Mark at Aaron dahil matapos tikman ang mga pambatong pagkain ng ating mga celebrity chef, tinikman din nila ang iba pang pambatong potahe dito pa rin sa The Food Hive. This is the carbonara, so it's a combination of crab with the traditional Italian pasta. But being a carbonara, you know, it's got that classic flavor added to it with the added appeal of crab. So, Si Aaron tinikman ang kakaibang Korean noodle dish na ito na nakalagay hindi sa plato kundi sa cone. Si Matthew naman nagpakabusog sa kanyang beef kebab. Actually, it's my first time trying Bulgarian cuisine, and I'm not gonna lie, I like the taste of it. Habang si Mark, mga putaheng gawa sa kambing ang tinikman. Malinamnam yung yung sisig na to. Hindi mo siya mahalatang kambing, tsaka manamis-namis siya na may pagka-milky.
Sa huli, ang hatol ng ating mga millennial sa kung alin nga bang food park ang mas nagustuhan nila. Lovecraft, it's a different feel. For one, it's got more of an indoor vibe. It's a bit more of a chill setting. I'm gonna give Lovecraft a 7.5. 7. I'll give it an 8. The Food Hive is kind of a bit more out there because of that outdoor ambience. So that's definitely a key thing that you're gonna have to notice. 8.5, yeah. 8. I'll give it a 10.